Okay, magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Buhat po dito sa ating pinalalagyan po at sa silid ng pambalitan ng ating napakabantog na programa, Kalusugan, Sakip Kapwa, Medico Missionary Philippines. At kasama po natin ang ating pong lingkod bayan. Yan po si Tito George Carriedo. Nagpapatrol po sa lahat po ng mga may karamdaman diyan. At siyempre bumabati tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ating pong bibigyan po ng question, suggestion at kuro-kuro at kasagutan ay ang kailangan po ng marami. Katulad po ito ng Omicron pandemic, 19 and 20 phenomenon. Ang pangyayari pong ito ay tumatalima po sa kagalingan. At may matindi pong humamon kung ano raw po ang pangkalusugang nagpapagaling sa COPD. Chronic obstructive pulmonary diseases known as bronchial pulmonary asthma with spastic bronchial component. Dok, ano ang mabisang gawin dyan? Mga kababayan, ang gamot po sa ating kapanatagan ng ating pong mga karamdaman, partikular sa ating pong mga ganitong sticky phlegm, siyempre, yung ibig po sabihin ng bronchial narrowing of the tube, cartilage, ay nasasakop po yan sa respiratory internal organ. Kasama po dyan ang first line of defense ng ating pong mantra, ito pong tracheal tube, cartilage, yung pong pag nagpatay ka ng lieg ng manok, esophagus, nandiyan po yung mga ring cartilage. Yan po yung nababalutan ng napakakapal na mga phlegm. At kapag po yan ay nasiksikan, ay pupunta po tayo sa tinatawag na tracheal intubator, inserting a little object to help patient victim to breathe. Pero hanggang doon lang po yun. Pero hindi cure. Papakita po sa inyo ang cure, ha. Kailangan po, meron kayo pong igagargel na ganito kalaki, kadami, from time to time. At mga ilang sentimetro po ng mga plake, ng mga plema, ang kailangan mong isuka o idura para po mag-nourish yan. Ang tanong, talagang hinamon mo ko, kung sa layman's term po natin, ito po yung referring to anything relating to tracheal, also known as windpipe. Pipe po yun eh. Pag po natuyo yung windpipe mo na yan, ng makakapal na plema, wala na po kayong pag-asang dumiretso yung inyo pong oxygen na ginagamit, katulad nito sa papa ko, sa yung bronchial tube. Wala na po yan. Wala na po yan na silbi. At bibigyan ko po kayo ng news sa aking papa. Tay, gano'n ka sarap na yung nagtapong ka ng plema? Napakalaki. Dahil ginawa na ang aking natapon ko yung plema. Anong ginawa mo? Anong ginagawin mo? Yung ginamot mo. Yung tubig. Tubig. Alkaline. Alkaline. Yan lang talagang mabisa. At saka ako'y napatunayan ko sa aking sarili. Ngayon ay may sound na. Sound na. Kanina parang kang niliik. Oo, wala. Wala sound at napakahirap. Ako'y nahirapang huminga. Ano sabi mo sa doktor? Ano ang gamot sa naninikip na tracheal, Kailangan ay bronchial, tubig tubig na ano, sekreto? na sikreto na hindi kaya ng doktor. Kasi puro gamot. Hindi naman, kaya ng doktor yan, kalang medyo parang ano lang, hindi naibigay sa'yo yung reseta. Ganun na yun. Wala. Hindi naibigay sa'yo ng reseta. Wala reseta. Ay ngayon, anong pakiramdam mo naman ngayon? Ay ngayon eh. Parang tahimik na. Yung voice box mo kasi, Mr. Jesus Senior, napuno na yung pipe mo eh. Napuno na ng bacteria na phlegma. Ayun, nakatabon. Kaya mawawalan ka ng boses. Hindi na mawala.
Hindi ka makahinga. Pati hangin. Pati yung oxygen mo, hindi papasok kasi ang dami nang pumasok na lema, hindi mo na isuka. Eh, talagang doon ang matay ako. Hirap. Yan po, Buti lang. yan po ang tatay ko na nirescue ko sa COPD. Ikaw ay nandyan. Nagamot mo ako eh. Salamat lang. Salamat ako. Yan po, ang dami po namin dito, tubo. Yan, tubo yan, panay tubo po yan. At ongoing po ang aming healing ng tatay ko. Yan. Tay, mag-explain muna ako sa nagtatanong kasi maraming nagtatanong. Siyempre, magagaling ang mga doktor ng tatay ko. Isa pa rin po yan, nagpapasalamat tayo dahil ang tatay ko ay mayroong mga doktor na magagaling. No? So, ano pang katalungan daw po ng mga nababanggit, no? Ano raw po ang wind pipe? Ang wind pipe po, mga kaibigan, yan po yung tubular, no? Tube. Connecting the larynx, no? To bronchial. And lungs. At tinatanong po, ano naman ang connection ng larynx na yan? Anong connection ng tracheal na yan sa COPD? Ang connection po kasi nito, yung tracheal cartilaginous tube. Yan po yung nagkikeris ng oxygen. And throat. And to the lungs. Connected po yan. So pag natrap po yun yung iyong cartilage na yun, nanggaling sa tube ng ating pong bronchial, kahit mag-oxygen ka pa, hindi na papasok. So kailangan po, first line of defense, kailangan po mag-open yung trachea up to the cartilage ring, and it will help to open up our airway. Ay, ano ba ang ibig sabihin ng bronchial, narrowing? Eh, siyempre, kumikipot. Nandun yung mga plema. So, ano pang katanungan ninyo? So, maraming nagtatanong po kung ano raw po ang mga mucus na yan. Kasi po yung cartilage natin na yan, yan po yung nagtatrap ng mga debris. Yan po yung tracheal stenosis. Narrowing of the tracheal. Kasama rin po itong Malaya. Yan po yung pagiging weak ng ating pong cartilage in the tracheal. In the trachea. Yan po yung nag-weak, no? Kasi po hindi na makapag-function yan kasi po compressed na masyado. So, palagay ko po nasagot ko na ang sagot. Kaya yung tracheal stenosis po natin, dapat po malaman natin yung anatomy niyan. No? Kung ano ang anatomy, traumatic injury ng trachea kapag yan ay na-injured. Kaya sa mga COPD, tanggalin mo lang yung narrowing ng iyong bronchial. Kasi papasok yun papasok yung aming power ng aming nutritional vitamin na alkaline, pagpasok po niyan, na parang ganito. Ganito lang po. Wala naman mineral water to. Wala to. Sinasampul ko lamang po yun. Wala po akong pinipresenta dito na product sapagkat po yan ay isang leverage. Hindi pinapakilala sa buong mundo ang ganitong programa. Sasabihin na naman ng idol ko, counterfeit. Ay bakit? Kahit counterfeit yan, lisensyado yan Hindi mo pwede akong i-charge na illegal. Bakit ko may charge mo ako ng illegal? For the sake of the good recovery of the patient, I have to pursue my education, my discovery of my master. One of my master is the late diplomat physician, Mr. Fernando Vicente, diplomat physician, graduated from Manila Far East University, majoring general physician. Patay na po yun. Isa kong kaibigan. May isa pa akong kaibigan na doktor, ganun din physician. Kaya po sa nagtatanong kung paano po gagaling ang mga pasyenteng may COPD,
Tandaan po natin yung ring of fire dito po sa abdomen. Nandyan po ang kiss of death. So, failure to comply and failure to undergo with this treatment, you are in danger. Bakit? Yung lahat po ng mga plema na nanggagaling po sa ating baga, yan po ilalabas at mag-i-stack up yan po sa tracheal. Marami po mga doktor na magagaling na nagbibigay ng mga gamot, ngunit may kaunti pa pong lapses na medyo dapat aralin pa ng mga pasyente, hindi ng doktor, no? Kailangan po ang doktor natin, yung sarili natin. May mga sekreto po kasi ang pharmaceutical chemist. Hindi po sinasabi yan sa buong mundo. At is where is. Kaya po pag mayroon pong kayong question, pumunta po kayo sa YouTube, channel na yung lingkod, Jesus Ugaire. Nandiyan po yung laban namin ng pandemic. Nandiyan po ang kagalingan ng pandemic. Hindi ka makakain, hindi ka makahinga, hindi ka makakalakad, etc. Masakit, may pulmonary ka, nandiyan po na ang aming hamon sa buong mundo. Wala pong hindi sumaludo sa Diyos. Kahit po ang dami mong kaalaman, kung hindi naman yan gagabayan ng isang supreme being, the true master is Him, our Lord, Allah, Jesus Christ, or Pan, Buddha. So, one God, one nation. So, Philippines, wala na po siguro naman akong ibibigay na pasubalit at gusto ko pong magpasalamat ang aking tatay sa discovery po na to, expedition. Tay, pasalamat ka na sa programa. Maraming salamat sa programa. Bakit yung wind pipe mo umopen na? Gawa nung dalis na yung mga plima. Kaya naayos. May miracle. Miracle. Sabihin ni Idol, ano yan, counterfeit. Wala. Patay na si Senyor. Hindi pa yan. Alaya, wala pa yan. Kiss of death. At his worries. Ang yung lingkod ay muling magbabalik at I want to say it again and again para po sa sambayan ng Pilipino. We love you all. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang biyaya. Gracias, Philippines. Hello sa inyo lahat. Tito George Carriedo, Sel Vulcan, Jun Maligalig, Jovenar Cangel, at Tatay Jun Salen, at sa lahat ng mga doktor natin, hindi nababanggit natin, siyempre kay Jopar, Gaire, Philippines. Gracias.